kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, o kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba at yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Pakinggan natin yung pahayag ni retired General nung siya ay nakapag-bail na. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaaresto tulad ko. Alam mo, eto sir, mawalang maistorbo na bago ka tumuloy sa iyong sinasabi. Talagang tama yung sinabi ng mga tao mga lalo na naalala ko I think it was Chavit Singson who said this na mas malala pa itong anak kesa dun sa tatay. Yung tatay, strong personality. Yun yung atake bilang isang pinapakita sa tao, strong. Pero itong isa, kunwari weak, kunwari tatanga-tanga, di ba? Hindi, alam mo yung kunwari hindi ako wala ako dyan. Hindi akong alam dyan sa mga ganyan. Kunwari ganyan, yung para bagang laging feeling kawawa. Yan ang itsura niya Di ba? Totoo naman Yan yung feeling niya. Inaapi ako, kawawa naman ako. Ganon ang estilo nitong presidente na to Kunwari kawawa siya. Pero in reality, sabi ng mga tao, kahit nga si Governor Chavit, sinasabi nga na ito'y mas malala pa sa tatay. Kasi bait-baitan. Which is totoo naman. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan ninyo na bait-baitan pagkakaharap kayo. Oo. Yung kunwari ang bait-bait, mag-ingat kayo dyan. Kasi may ibig sabihin lamang po niyan. Minsan yung bait-baitan pa yan na nanunuklaw. Sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan ninyong mas okay pa yung masamang tao yung kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, alam mong kaaway mo. Kaya mag-iingat ka. Pero yung bait-baitan, kala mo kaibigan mo, pag yan, nagbaba ka ng iyong guard, yung defensive nyo, yung pagiging defensive mo sa sarili mo, biglang aatake yan. Kasi nga demonyo. Parang ganyan daw si Marcos. Totoo. Kasi noon, lantaran Lantaran yung ng pag sa media, mga kalaban, opposition, lantaran. Ngayon, slight. Pinadadaan sa iba. Pinadadaan sa iba yung magsampa ng kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, o kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba at yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako, para sa akin, dami kong alam. Madami kong kinaharap na kaso na yung iba na-dismiss na alam kong hindi naman gagawin ng tao na yun. Alam kong napag-utusan lang. Kasi nga, hindi natin tinanggap yung kanilang alok. Tandaan ninyo hindi lang ako nagsasalita pero napakaraming mantakin. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako sa nagyayabang. Ito po ayoko ito. Ayokong dinadrag o yung bang inaangat ang sariling bangko. Pero siguro naman kahit papaano yung naaabot ng ating channel sa YouTube talagang umaabot hanggang kataas-taasan. Kaya nga may mga nagtangka, di ba? Nasabi ko na sa inyo yan. Ilang beses ako tinangkaan na tapalan ng pera.
Nung hindi ako pumayag, dalawa yan. Dalawang higante yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, magkamag-anak pa yung dalawa na yun. Yung dalawang magkamag-anak na yun, oh. Sinusubukan, tigakalahating milyon. Kada buwan ho ito, ha. Ang sarap na sana ng buhay ko nun. Diba? Mantakin mo, kada buwan. O, di may kukuyakoy na lang ako. May 1 milyon na ako, kada buwan. O, diba? Ang dami ko na mabibiling motor nun. O, ang dami ko na mabibiling Dior. Diba? Pero, hindi tayo pumayag. Ngayon, kinasuhan tayo, kaliwat kanan. Kung kani-kanino pinadadaan. Ano ibig ko lang sabihin? Ganun ho pag-uugali itong mga demonyon to eh. Tulad nito, since sedition inciting to sedition ng kanyang kaso, kaya na-serban siya ng warrant. Yun ho ang totoo dyan, kaya siya nakulong. Nadakip siya. At ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga eh, yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Mabigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun. Yun ang ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin, wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya Alam mo, ganyan na sila, no? Nakakasanayan na nila. Dapat pagka ganyan, dismiss ka agad, mati ka agad dyan. Kasi kanina, kahapon, may lumabas na video na hinuli. Di ba? Matik yun eh. Yung Miranda rights, kailangan may present lawyer ka pagka dinakip ka. Di ba? O at least man lang pinasunod, di ba? Oh, siyempre right then and then, hindi pa pwede. Alam naman, antayin muna yung lawyer mo bago ka dakpin. Hindi pa pwede yun. Pero once na andun na eh, nagsisisigaw na sa gate si Topacio, si Atty. Topacio, pero hindi pinapasok. Abay, malaking yun, malaking katarantaduhan po yun. Bakit hindi ho pinapasok? Diba? Na andun ni abogado mo. O edi kung kailangan isa kay sa mobile, si Atty. Topacio, at kung papayag naman siya, edi sumakay siya. Pero binigyan niyo sana ng choice. Alam niyo kasi kung ba't hindi hinayaan yun. Kasi nga, gustong, yung takot, yun yung gusto nilang mangyari dito sa tao. Siguro, na-underestimate nila si General Pocis dahil PMA ito eh. Hindi naman ito ordinary, hindi naman po siya nanlalait tayo ng kapwa ng mga other uniform personnel. Hindi ito ordinaryong nag-aral lang ng criminology. Hindi ho ito ganun. Ito po ay PMA. Nag-training po ito ng malupit. At sanay ho yan sa pang-uusig. Mantakin mo. Pero bakit ganun? Kasi nga gusto nila magkaroon ng takot. Not only to him, but to the entire group and to the people who's talking against the government.
Including the vloggers. Di ba? Eh kasi yan yung yan yung kanilang sige lang, kasuhan nyo ng kasuhan para maubos ang pera, matakot, lahat. Ganun ang gagawin nila eh. Mga animal at demonyo talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. Nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. No, yun ang nangyari ho dyan. At nako. Alam mo, ito gusto ko lang itong importante kasi itong maintindihan natin itong revelasyon ni Governor Chavit, di ba? Na yung favorite contractor ni Marcos lumobo ang proyekto. Ito yung hindi ko magets eh. Tama si si retired General Pocis. Ito yung mga matitindi yung ginawa. Bakit hindi ito yung kasuhan? Hindi ito yung ipakulong. Pero ang ipapakulong mo yung bumabatikos. Napakamalaking katarantaduhan nun, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano katindi nito. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsyal pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Konsyal pa lang, favorite contractor na ito ni Marcos. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction. Isipin mo mayor na, meron contractor pa rin siya ng gobyerno na pinagbabawal. Ayan po'y napakalinaw ng pagkasabi ni Governor Singson, ni former governor. Mantakin mo, mayor na daw. Itong kaibigan ni Marcos, nakakatanggap pa ng proyekto sa pamahalaan. Allegedly. Ganong katindi. At ito nga, ni-research din mismo ng bilyonaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Governor Chavit? Kasi remember ito po'y hindi lang basta-basta akusasyon. Ito po'y may ebidensyang inilabas si Chavit. At pinag-aralan din ng bilyonaryo. Sinisigurado, totoo ba yan? At ito napatunayan nila. Matindi. Flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang authorized managing mayor na yan Tandaan ninyo, pinagbabawal sa batas yan. Even mayor siya pa rin ang managing officer saan ka nakakita nun sa Pilipinas, mga kababayan? Bawal. Nasa batas. Politiko ka. Pumasok ka sa proyekto, nasa gobyerno, ikaw ang mayor. Anak ng tutsang kalabaw yan. Katarantaduhan, di ba? Tapos ang may ganang pakulong ni Marcos, etong sila Pocis, kagaguhan officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos. Kahit tinalo niya isang Marcos na kritiko ni BBM. Ito kaaway ito ni BBM, pero Marcos ito tinalo. Mantakin mo, tatalong isang Marcos doon sa lugar nila. Ano nangyari yun? Tanong natin kay Chairman George Garcia. Alam mo naman yun, si Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa'yo ng Himala.
na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Yan. 2016 hanggang 2025, 2016 hanggang, ayan, abot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos 8.8 billion. Wow. Mga kababayan, billion ito. Pag 8.8, so sabihin mo na i-round up na natin sa 9. Okay, 9 billion na proyekto. Ibig sabihin yan, 9,000 million. Ganon kalaki yun. Yung 1 million na nga lang. Ang hirap ng bayaran sa credit card. Ayan, 900 million. Kasi 9 billion ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. 2022 times 5. Ito hindi ho ito si Chabit lang. Bilyonaryo na, isang media na ang naglabas nito. Na talagang nag-times 5 yung kanyang nakuhang kontrata sa gobyerno. Kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos. Nung 2016 to 2021, that is more 5 years. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan ninyo yung susunod Ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Gumamit pa ng ibang di ba? Wait, yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro iniisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So, kailangan medyo palusutan muna natin. Di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan na. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion. Dumoble na. Unang taon pa lang, pumalo na ng alaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. Worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng... Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan ay 6.9 billion. So i-round up natin 7. So 6.9. Kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So imaginein mo malayong malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Tanga na lang ang magsasabing it's a coincidence. Ano kayo sasabihin ni Auntie Claire? Ayan na lumalabas na sasabihin niya, walang kinalaman si BBM dyan. Singhot pa ng utot. Yan naman ang ginagawa ng mga ngayon Singhot ng utot ni BBM. Tapos, ilalabas nila sa bibig nila, iba. Pero akala nila mabango, mabantot din. Parang nagkaroon ng utot sa bibig. Tama, mali. Hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08. Ito pa, meron pang JC08 Builders talagang. Ito, sino naman to? Isipin mo yung pagiging garapal
nagkaroon ng extension. Ano tong extension? Pakingge. Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Kita nyo yung katarantaduhan, ano? Gago! Nag-extend. Para bagang sinabi, dagdagan pa natin. Ikaw na may-ari nito, isang kumpanya na to. Dinoble yung kumpanya para doblede yung kikitain, di ba? Ganon katindi ang ginagawa nitong mga to. Again, hindi po ako nagsabi niyan. Hindi po ako nag-akusa niyan. Nag-akusa po niyan si Chavit Singson. At ito naman, report ng bilyonaryo. Tayo po ay hindi re-report lang. Nire-reactionan lang natin yung sinabi ni Governor Singson at itong bilyonaryo na matindi talaga. Imagine ninyo mga kababayan, ito ay may ebidensya. Asa na yung mga quote-unquote na anti-corruption kuno na mga kakampwet at mga teroristang makakaliwa? Asa na kayo? Ito, malinaw pa siya malinaw. Huwag na kayo magtitingin kung saan-saan. Pupunta na naman kayo Davao. Yung mga mga makakaliwang terorista, laging sa Davao nakatingin. Ayaw tumingin sa taas, lagi nakatingin sa baba. I mean ang baba, yung south, Ganon eh. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Kung ayaw mong, dito ka na lang, magsalita. Sa ko, Mayor Alcid, ikaw ay malayang kontakin mo ako. Kung gusto mong banatbyofficial@gmail.com, kontakin mo ako kung nais mong marinig ang iyong panig. Paririnig natin ang iyong panig dito sa ating himpilan. Kasi inakusahan ka ni Governor Singson. Bata ka daw na BBM. Tapos itong bilyonaryo, may nilabas namang mga ebidensya laban sa'yo. Ano masasabi mo dyan? We are open to your opinion. Basta itong sigurado tayo. Nga, ang mga kakampuet. Nga, ang mga teroristang makakaliwa. At lahat pa ng mga bayarang vlogger ni Marcos, paano nyo to i-deny? Ano ang instruction sa inyo ng boss ninyo si Auntie Claire? Sige nga. Anong instruction sa inyo? Paano nyo i-deny ito? Yung paglobo ng nakuhang kontrata mula sa gobyerno nung presidente na si Bongbong Marcos. Etong kaibigan niya. Tandaan ninyo in-endorse pa nga ito ng partido ni Marcos eh. Ito pa nga ang inilaban nila doon sa pinsan na kaaway. Pinsan ni Marcos na kaaway niya. Ito ang inilaban. Ibig sabihin, talagang bata niya to. Diba? Yun ay malinaw. Established na yun. Bata niya to. Bakit ganyan? Alam niyo mga kababayan kung bakit. Kasi mayroon silang mga pantapal. Diba? Tulad nga na sinabi ko kanina, hinihingi na ng taong bayan na may makulong ngayong Pasko na hindi nangyari, na ngayong New Year, hindi rin nangyari. But itong may dalawang, sa tingin ko, ang ipipilitin nilang makulong ngayon. Etong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Villanueva. Pipilitin nilang makulong yan para pagtakpan yung kakulangan, yung kahinaan nila na ipakulong si Romualdez at si Zaldico. So naghahanap sila ng prominente. Alam naman po natin, artista si Senator Bong Revilla. Natural, magiging maingay. Tapos sasabihin ng iba, tingnan nyo na, nakulong na yan dati. Kaya talaga inulit niya yung kanyang kasalanan. Uy, sandali, linawin natin ito. Ito, political persecuted lang siya nung panahon ni Pinoy. Kasi nga, di ba, naalala nyo, dinala siya sa Malacanang at tinatanong, ba't di siya bumoto doon sa gusto ni Pinoy? At kung ano-anong inano sa kanya, hindi siya pumayag. Nung hindi siya pumayag, ikinulong ni Pinoy. Pinakulong ni Pinoy. At nung wala na si Pinoy, nakalaya. Bakit? Kasi hindi napatunayan yung mga akusasyon. Ibig sabihin,
tulad ngayon, sinisira lamang yung perception. Sinubukan nilang sirain yung perception kay Bong Revilla noon eh. Ngayon, tandaan ninyo ha, nung pinakulong yan, nung panahon ng mga dilaw, yan ang nakikitang tatakbong presidente nung panahon na yun. Kaya ini-eliminate na nila yung mga possible na tatakbong presidente nun. Kaya ipinakulong yan. At napatunayan sa korte na hindi po totoo yung mga akusasyon. Peke. Fabricated ang lahat ng mga ebidensya. Hindi napatunayan. This time, uulitin nila. Bakit? Kasi nga, maingay. Alam mo naman sa Pilipinas, mga kababayan talagang maingay pagka artista ang Ako, hindi naman sa inaano natin ng mga artista. Siyempre kasi pag artista, pag tumakbo, para bagang walang karapatan tumakbo, ganyan. Di ba? Lalo na yung ginagawa ni Lito Lapid dyan sa Senado. So, para bagang masarap pagtripan yan. Easy target, ika nga. Di ba? Easy target si Senator Bong Revilla. And it will create so much noise. Not only in the Philippines, but also in other countries, OFWs. It will create, kasi yan yung mga tipo ng tao na dali mo sa ibang bansa pagkakaguluhan. Hindi katulad nung si Vice Ganda na hindi nakikilala nung isang kay OFW. Ito si Bong Revilla, kilala ho ito kahit saan mo dalhin. Kaya nga, pag ito ang naikulong, iniisip ni Marcos o ng gobyerno niya na tatahimik na pagdating sa pagpapakulong kay Speaker Romualdez, kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tingin nila. Diba? Pero hindi na nila maloloko taong bayan. Kasi, eto panoorin nyo itong mga ebidensyang pinresinta nitong nag-aakusa sa kanya. Pakinggan. Naghain ng kontra salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sa katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng kontrakto. Ang ganda ng optics pag maraming daladala. Di ba? Ang daming kaso, ang daming ebidensya. Ganun ang dating yan Pero actually, mga Xerox na lang yan Hindi, totoo. Walang biro. Di ba, ganyan di ginawa doon kay VP Sara Duterte, di ba, sa impeachment. Ang daming papel. Sa totoo lang, sa isang kopya kasi niyan, mga 10 o 15, kunwari sa isang dokumento na may 10 pages o 20 pages, kailangan i-xerox mo yan ng 15 pages, minsan 20 pieces. So imaginein mo kaya dumadami ng ganyan at magandang tignan. Hindi ko alam, makalumang na yan pero pwede naman lagay na lang sa USB. Di ba? Na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva. Isipin mo yun ghost project daw tsaka sandali. Ako kasi, alam mo kung ba't ako duda? Hindi senador ang may ng distrito, congressman. Ang senator national ang influence. Hindi yung kaniyang distrito. Wala siyang hawak na distrito. Kaya nga parang medyo malabo, napakalabo talaga. Hindi lang medyo, malabo talaga. Di ba? Malabo ito. Bakit makikialam? Anong pakialam ng una-una? Sabihin na natin, kunwari totoo yung sinasabi nila, may allotment, ganto-ganto. Hindi naman susunod dyan yung mga nasa baba, kung hindi yung congressman. Kasi iba ang power ng congressman pagdating sa district, sa local.
Antindi ng power ng mga congressman compare sa senador. Kaya napakalabo nito. Ito lang kasi pag ito kasing dalawa kinulong, para bagang mas maingay, mas malakas ang noise na masasapawan po yung kay Speaker Romualdez.